Amen, mga kapatid. Ngayon, ay, handa na pa? Joke lang. Ngayon mga kapatid, no, now's the time na i-feed natin ang ating mga souls, ating mga spirits. Handa na po ba tayo lahat? Amen. So without more further ado, mga kapatid, be ready, be prepared, fasten your seatbelt as you'll be swept from your feet, as you'll be hearing a powerful message from the Lord entitled, Withered. Amen. Sabihin po natin lahat. Ano? Ulit na. Withered. Withered. Amen. So without much further ado, tinatawagan natin ating messenger of the Lord, ating pastor, Pastor Christopher Aguilar. Amen. Are you blessed, church? Amen. May I request the congregation to please stand. At buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Isaiah, chapter number 40, verse 8. This is a very known verse. At ito po ay mananatili habang hindi pa dumarating ang Panginoon. This powerful verse, mananatili. It was written almost thousands of years. But still, ang Word of God ay nananatiling buhay. Lahat ng bagay mawawala. Mawawala man po tayo dito sa mundo. Pero ang salita ng Panginoon mananatili. And it's a question of faith, mga magulang kapatid. Prophet Isaiah, in the book of Isaiah, chapter number 40, says, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Let's just worship our God. Amen. Spirit and in truth. Thank you, Lord God Jesus. We praise you, Lord God Jesus. We magnify your name, Lord God Jesus. Heavenly Father, we praise you, Lord, and we glorify your name. Again, Father God, Lord, remind us. Ang lahat po ng mga bagay ay temporary lang, Panginoon Lord. We cannot live, Panginoon Lord God Jesus, without your words. Lord, ang inyong salita, siya po ang nagbibigay buhay sa bawat isa. Nagbibigay ng kalakasan. Nagbibigay ng healing. Nagbibigay ng kasaganaan, Panginoon Lord God Jesus. If only, Panginoon Lord, lahat kami ay mag-i-stick, Panginoon Lord, sa inyong mga salita. Ipamumuhay ang inyong mga salita, Panginoon Lord God Jesus. Lagi po kami, Panginoon Lord, mamumunga. Lagi po kami, Panginoon Lord God Jesus, mauhaw, Panginoon, sa iyong mga salita. Thank you, Father God, Lord, for allowing us, Lord, na ibigay po ang message na ito, Panginoon Lord, sa timely message. We praise you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Withered. Napakagandang salita. Amen. But ang salitang ito ay isang bagay na napapansin po natin sa mga iglesia. In Tagalog, ito po ay natutuyo. Amen. Lahat ng natutuyo, magsabing praise the Lord. Wala po bang natutuyo? Natutuyo or withered, mga magulang kapatid, it's a word na ito po ay isang bagay na nawawalan ng supply. Yan. Ang sabi po sa book of Isaiah, the grass withereth and the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Nung nag-deliver ng aking may bahay, bago siya mag-deliver sa BDF, napasyal ko siya sa isang 24 hours na store. At may nakita kaming magic
plant. Ang ganda, ano po, ang magic plant na ito. Parang 4 seasons. In a week, nagpapalit-palit siya ng kulay. Napakagandang pagmasdan. And it came to a point na kahit anong gawin ng aking may bahay, yung kanya pong mga sanga ay natutuyo. At nalalaglag. At yung kanyang mga flower, yung mga bulaklak ay nagiging withered o nagiging tuyo. So, kahit anong gawin namin, ano po, daw ang aking may bahay, may pangalan pa. Anong pangalan nun? Ate V. Kinakausap niya kahit anong mga ginagawa niya. And still, ito po ay nagde-deteriorate. So, pumasyal ako dun sa pinagbilan po namin. And I found out that all of those magic plant ay napapanoon na ito po ay natutuyo. At kahit anong gawin mo magic, wala pong progress ang nangyayari. Amen. And it inspired me, mga magulang kapatid, habang ako'y nagmamaneo, that people will do a lot of things in their life. Kahit na anong gawin mo, sa part ng ating mga buhay, may mga bagay na natutuyo sa ating mga buhay. Either this is faith, either financially, spiritually, or maybe physically, nagde-deteriorate tayo. Kahit anong gawin natin, mga magulang kapatid, wala po tayong magagawa. Amen. And it's part of life. It's part of life. Amen. It's not like extraordinary thing. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3, lahat ng bagay ano po ay napapanahon. Hindi lahat ng oras tayo malakas. May oras na tayo nanghihina. May oras na tayo masigla. May oras na tayo nasa banig ng karamdaman. May oras na tayo ay punong-puno ng pagpapala. May time naman na tayo po ay walang-wala. May time na tayo nakakatulong, and sometimes tayo naman ang humihingi ng tulong. When it comes to life, mga brothers and sisters, it's just a cycle, ano po, na ito po ay ating pong dapat maunawaan sa ating mga buhay. We live in a temporary world. Amen. And we live in a temporary situation, mga magulang kapatid. Kaya nga po, totoo ang sinabi ni Isaiah, that the grass withereth and the flower fadeth. But, ito po, ang pinakamainam, ang salita ng Panginoon ay mananatili. Amen. Mananatili ang salita ng Panginoon. Siya mismo ang nagsabi, apart from me, wala kayong magagawa. Kapag ikaw ay lumalayo, ano po, ikaw ay natutuyo. So there are certain things, mga magulang kapatid, aminin man po natin o hindi. Pag minsan we are tired, ano po, lalo-lalo na sa mga worship services. It's like routine na nangyayari sa atin. Kaya walang nagbabago sa ating mga buhay. Amen. Kasi we are expecting something, and at the end of the worship service, wala pong nagbago. As if kung ikaw po ay tuyong-tuyo, nung dumating, umalis ka sa church na tuyong-tuyo pa rin. Amen. To be honest, mga magulang kapatid, wala pong problema ang Word of God. I just want to clear. Walang problema ang nagme-message dito sa pulpit na ito. Ang problema ay yung mga receptive sa Word of God. Amen. Maybe, mga magulang kapatid, you have some doubt. Amen. Or you are not connected ano po, sa ating pong Savior, sa ating pong Creator. Kaya hanggang ngayon, ikaw po ay natutuyo. Amen. Kaya nga po, you have to examine ourselves. Ano po, at least once in a while, examine po natin, nasa kalooban pa kaya ako ng ating Panginoon or not? Amen. It doesn't mean na ikaw ay elder, ikaw ay pastor, ikaw ay hyper-faith. Ano po, darating ang panahon, mga magulang kapatid, makakaramdam ka ng pagkatuyo sa iyong sarili, sa iyong faith. Amen. Amen po ba? And sometimes, magnanam ka. Numbness, yun po ang pinakamasakit sa iglesia, mga magulang kapatid. Na kahit anumang po ipangaral ng mga lingkod ng Panginoon sa pulpitong ito, as if yung pong mga Word of God ay ito po ay dadaan dito, lalabas doon. Ano po, na walang nangyayari. Kaya nga po, malimit sa aking prayer, sabi ko nga lagi, o kung medyo nayayaman kayo o nairita,
Lagi kong sinasabi, Lord, do not allow our brethren to leave this place as if walang nangyayari sa kanilang mga buhay. Amen. Let's make it a point na kapag tayo po ay aatin sa mga ganitong gawain, it's an opportunity na kailangan natin i-grab. Amen. Na mag-reflect tayo. Amen. Sa mga salita ng Panginoon. Because the Word of God, yan po ang source ng ating pong faith. Yan po ang source ng ating kalakasan. Hindi yung salita na kwentong barbero na binibigay po sa pulpitong ito. Amen. We are sticking sa Word of God. Amen. 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 Wala po tayong ibang resources kundi ang salita ng Panginoon. Amen. Hindi tayo gumagamit dito yung very powerful daw na sinulat ni Rick Warren na ginagawang Bible study. What is that? The purpose-driven life. Ano po? Ito, ang purpose, ang Bible, hindi yung sinulat po ni Rick Warren. I'm sorry, kung kayo ay avid fans ni Rick Warren. But may mga churches na ito po ang Bible study nila. Yun po ang ginagawa ng pattern. Amen. And even Peter, after how many years, mga bagong kapatid, ni-remind niya ang mga hearers of the word in the book of 1 Peter. Let's open our Bible in the book of 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25. Being born again. Lahat po ng born again magsabing praise the Lord. Kayo na binago ng Panginoon. Tayo na dati, tayo ay tuyong-tuyo. Sabi nga sa Jeremiah chapter 17, di po ba? Napakagandang explanation ni Jeremiah. Ang mga tao na nagsusumasampalataya sa kapwa-tao na mayangganan ng buhay para silang mga tuyo. Amen. Pero ang tao na yung faith niya, yung nakikinig siya sa salita ng Panginoon, binabasa niya, pinagbubulay-bulayan niya sa salita ng Panginoon, ay parang mga punong kahoy na nasa tabi ng batis. Sa kabila ng lahat po na nangyayari sa external surroundings ng puno na ito, ang Panginoon ay mapoprovide ng proper nutrients sa oras ng pagkatayo. Amen. Yan po ang mga tao na nagtitiwala lamang sa ating Diyos. Amen. Ang sabi po ni Peter, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. Amen. Tayo daw po ay mga seed. Amen. Na hindi nabubulok. Tayo ay buhay. Amen. Na mga seed. Incorruptible. Amen. Meaning, kahit anong gawin ng dyablo sa iyong mga buhay, mga magulang at kapatid, kapag nasa iyo ang Word of God, nananatili ang salita ng Panginoon sa iyong mga buhay, ano man ang gawin ng external forces, problema man yan, sakit man yan, ano man mga bagay, hindi ka matutuyo. Because that's the Word of God. Amen. Magre-repel. Parang yan? Parang insect repellent. Pagka parang pag pinain mo yan, usong-uso, pagka month of July, August, nung panahon namin sa medical mission, nagdadala kami ng mga insect repellent, lalo na sa mga isolated places, lalo na yung may mga dengue, Kaya nga, ipahid natin sa ating mga spiritual life ang salita ng Panginoon, ipamuhay natin sa ating mga puso. Amen. Ipamuhay natin sa puso, sa isip, at sa ating mga gawa. Amen. Maganda nga yung message niya last week. Mamuhay na maka-Diyos. Amen. Paano tayo mamuhay na maka-Diyos? By the Word of God. By the Word of God. Amen. Amen. So ano man po ang mga mangyayari sa inyo, mga magulang kapatid, incorruptible seed tayo. Hindi ka nabubulok. Hindi ka nasisira. Hindi ka natitinag. Hindi ka nag-give up. Hindi ka bumibigay. Dahil ang salita ng Panginoon ay nananatili sa atin. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. But of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Hindi lang yan temporary, mga magulang kapatid. Kapag ipinamuhay mo ang salita ng Panginoon, yan po ay mananatili magpakailanman. Amen. Hanggang hiram lang ang ating mga buhay. Pero kapag sinapuso mo ang salita ng Panginoon,
Lahat ng mga pagsubok, meron po yung mga kalakasan ang binibigay ang ating Panginoon. To be honest, mga mga kapatid. Amen. Kaya nga kapag ikaw ay nalulungkot, nadidepress, basahin mo ang Book of Psalms. Amen. Ang salita ng Panginoon yan ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Walang magic, walang abracadabra, walang anuman pong mga magic na nandito sa Bible. Kapag binasa mo, parang nangungusap ang Diyos sa iyo eh. Amen. Parang maluluwa ka pa, ako to, di po ba? Kapag depressed ka, sino po yung mga depressed and then parang ginagawa mong horoscope ang Bible? Ha? Sino gumagawa nun? Ano kaya ang salita ng Panginoon ngayon? Ano kaya ang message ng Panginoon? Pag pangit, nilalampasan mo no? Amen. Wag po natin gawin ganon. Day by day, mga mga kapatid, ang Word of God will live forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Ni-remind po niya ang nabasa ni Peter sa kanyang mga hearer. Amen. And in verse 25, ano po sabi niya? But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel it spreads unto you. Amen. Yung naririnig mo dito sa pulpit, yan ang salita ng Panginoon na nagpapalakas sa atin, nagpapatibay sa atin upang tayo maging incorruptible seed. Amen. Kaya nga pag napifeel mo mga magol kapatid na ikaw ay natutuyo, how many of us kapag tayo ay dehydrated, we are craving for thirst. Pag tayo thirsty, ano pong hinahanap natin? Water. Di po ba? Kaya nga ang sabi nga ni David, ano po sa Book of Psalms, as the deer panteth, ano po sa water, ang mga deer pala kapag sila po ay nade-dehydrate, kapag sila po ay nade-dehydrate at gusto nilang water, sila po pala ay nabubulag. There are certain things ano po sa biology ng mga deer na kapag sila ay uhaw, sila po ay nabubulag. Kaya ang mga deer, lagi mo sila nakikita sa tabi ng batis because they want ano po yung supply ng kanilang mga pangangailangan. Amen. And we are like deer panteth over water, mga magol kapatid. Ano yan? Ang Church of God, doon tayo sumisiksik, doon tayo naghahanap ng overflowing joy, overflowing blessing na hindi mo makikita yan sa Giant, hindi mo makikita yan sa anuman pong mga malls, kundi sa Church of God kung saan naririnig ang salita ng Panginoon. Amen. Dumating sa akin ano po, nung nag-exam ako noong September 2. Parang dehydrate ako. Imagine from 7:30 hanggang alas 5 nag-exam ka. Ano po? And then nag-travel pa ako from Knowledge Village hanggang sa airport. Ano po? And then may mga minita akong mga kapatid, may minita akong mga kapatiran. Ano po? At siguro napansin ni na Brother Laverne or Sister Marlene, nakatatlo akong iced tea. Ano po? Na inom na ako ng inom. And then nung naglakad ako, ang laki pala ng laki ng Dubai Airport. Ano po? Magta-transfer ka from here, siguro lalakarin ko hanggang somewhere from here siguro hanggang Busaitin. Sobra naman. Siguro from here hanggang Oasis. Yes, maybe Oasis. Ganun po kalayo. Ano po ang lalakarin mo? Amen. So, nalakad ako hanggang sa dumiretso ako sa gate ng Gulfet. Pag pala pumasok ka nandun, hindi ka na pwedeng lumabas. No? Para ka nasa prison, sabi ko, gusto kong uminom. Hindi pwede. Sabi ko, gusto kong uminom. Hindi na pwede kasi magbo-board na. Alam mo po, pagka huhaw ka, di ba, medyo irritable ka. Sabi ko, gusto ko nang uminom. Gusto kong uminom. Inintay ko po ang boarding time. Nung pumasok ko sa aeroplano, diretso ako dun sa yung mga tubig ng Galper, ang cute, ganyang kalito. No? Dahil budget nga yung ay siguro po nakalima ako ng ganon. Siguro yung stewardess nagtataka. Hindi po ba? So, ang gusto ng Panginoon, mga magol kapatid, na kapag nararamdaman natin that we are spiritually withered, tayo po ay parang nalalanta. Para tayong nangihina. Alam niyo ba, di ba, pag natutuyo, brittle. Pag natutuyo, konting galaw mo lang, wala. Pero yung sariwa, kahit anong gawin mo, parang
Di ba? How many times na yung pinansin yung flower na binigay yung halaman? Totoo ba to? Ay, totoo. Di ba Sister Jam? Ay, akala ko plastic. Dinidiligan namin, parang plastic. Di ba? Pero kapag natutuyo yan, galawin mo lang. Wala na, mahuhulog. Amen. Bakit kaya si Isaiah maging si Peter? Inalimbawa niya tayo parang mga halaman. At pinopolarize ng mga asin. Kailan yung mga asin? Dekada 70? Tayo'y mga daon lamang. Hindi ko na alam yung lyrics. Di po ba? Tayo daw may mga daon lamang. So, ang Word of God, ito po ang nagbibigay sa atin ng supply ng ating pangangailangan. Everything we need. Mawawala ang lahat ng bagay, pero ang Word of God, siya po ang magbibigay sa atin ng supply. Amen. Kahit anong gawin natin, mga magulang kapatid, wala pong makakapag-compare sa Word of God. Amen. Many authors, binibreak nila ang salita ng Panginoon. But this Bible na hawak-hawak nyo, yan ang salita ng Panginoon na mawawala lahat ng mga bagay sa mundo, pero ang salita niya ay mananatili. Mananatili. Tama nga sinabi ni David in the book of Psalms. Again, let's open our Bible. 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Meaning, kapag tayo po ay naguguluhan na, madilim na yung ating nakikita sa ating mga paligid, magulo na ang ating kapaligiran, nag-aaway-away na ang mga kapatid sa iglesia, naghihiringan, nagpaparamdaman, may mga salita na let's pause for a while. Pause for a while and meditate the Word of God. Amen. Kapag mineditate mo ang Word of God, it's like a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Kung ay pamumuhay natin yung salita ng Panginoon, siguro lahat tayo ay maligaya. Lahat tayo masaya. Kaya mamuhay tayo ng mga Diyos. In what way? Sa kanyang mga salita. Ito po ang nabibigay sa atin ng guide, mga magulang kapatid. Ang salita ng Panginoon, siya po ang powerful tools, sa lahat ng mga nangyayari sa mundong ito. Amen. Are you blessed, church? Ang tagal ng aking introduction, Huwag po kayo mag-maala dahil duty ako ngayon, kaya medyo bibilisan ko. Amen. Withered! May isang senaryo na nangyari in the book of Luke, St. Luke. Analyze po natin ito, mga magulang kapatid. Maybe some of us makaka-relate sa ating pong topic for today. Amen. Let's open our Bible, the book of St. Luke, chapter number 6. Amen. Ito po ay very popular din. And I preached this maybe a couple of times, about the withered hand. And it came to pass also on another Sabbath that he entered into the synagogue and taught, and there was a man whose right hand was withered. Amen. Ang Panginoon, pag dumarating siya sa amang place, sigurado may mga wonders and miracles na nangyayari. Kakunti lang nag-amen, Can I repeat that? Kapag ang Panginoon ay dumarating siya sa anumang lugar, ay may nangyayaring himala. How many times, since 15 years na nagpipray tayo dito, lagi natin binabanggit, if 2 or 3 gather together in my name, then you are in the midst of us. How many times ang Panginoon nandito sa ating kalagitnaan, and then walang nangyayaring himala sa ating mga buhay? And that's impossible. Dapat may nangyayari. Dahil wala pong nasulat na dumating ang Panginoon sa synagogue, sa Capernaum, or sa Siloe, na walang nangyayari. May nangyayari, mga magulang at kapatid. Amen. Ang problema, hindi ko alam kung isa kayo sa mga spectators or isa kayo sa mga wow sa kanyang salita.
Amen. Now, let's analyze ano po yung withered man na ito. So, there was a man whose right hand was withered. And the scribes and Pharisees, lahat po ay magsabing scribes and Pharisees. Ang mga scribes and Pharisees, they are the teacher of the law. These are extraordinary men. They know Torah very well. They know the Word of God very well. Ang problema, hindi nila alam kung sino ang author ng book na ito. Amen. Tingnan natin. And the scribes and Pharisees watched him whether he would heal on the Sabbath day that they might find an accusation against him. Imagine, walang ginawa ang mga scribes, walang ginawa ang mga Pariseo, walang ginawa ang mga brothers and sisters na ito, kundi magmasid at maghanap ng mga mapupuna nila sa kanilang mga kapatid. Kaya nga ang mga worshipers sa church ay dalawang klase. There are some spectators. Tinitingnan lang kung sino yung wala, sino yung bago, sino yung maganda. Di ba, mga youth? Meron ba kayong ganon? May bagong youth, tapos liligawan. Nabasted sa isa, liligawan na naman yung isa. Kung yan ang pakay mo sa church, this is not your church. You can Google. Maghanap ka ng Google. May mga partner, di ba? May mga partner. Uso yan. But not in this church. Amen po ba? Kaya nga pagka mga kalalakihan, kapag nililigawan kayo ng mga youth na babae dito, sumbong kayo sa amin. At kayo mga kalalakihan, alam ba yung mga lalaki ng youth? Pag magliligaw kayo, gawin nyo kaming bridge. Ha? Lahat kasi may asawa na, no? Ilan na lang yung mga youth natin walang asawa. Amen. So, dalawang klase ang worshipers sa church. Spectators and true worshipers. Ang hinahanap ng Panginoon, hindi yung mga tao na naghahanap ng mga butas sa kanilang mga kapatiran. Ang hinahanap ng Panginoon, the reason why you are here in this church is to worship Him. Period. Yun lang mga magulang kapatid. Hindi yung pataasan ng kilay, hindi yung pataasan ng noo, hindi pataasan na, mas maganda ako ngayon kay sister. Si Sister Alatul, yan lagi ang suot niya ako, bago. Hindi po ganon. Hindi ganon, mga magulang kapatid. Amen. Alam ko, maraming nagsasabi, si Brother Chris, sino naman yung barong na suot niya? Sino niya, alam ko, napapanan ko. Alam ko, bilang yung mga, huwag kayong tumingin sa barong, tumingin kayo sa message ng Panginoon. Amen. Now, and the scribes and Pharisees, what's him? Imagine, anong ginagawa nila sa church? Naghahanap sila ng fault, naghahanap sila ng butas upang sa ganon, meron silang may susumbong. Amen. So, anong ginagawa nila sa church? Spectators. Marami bang ganyan sa church? Pwede mo sabihin, brother, yung mga pangalan? No, to be honest. To be honest, huwag tayo maging hypocrite. Ang message na ito, hindi lang po para sa iba. Lahat para sa atin po ang message na ito. Kaya we have to check and analyze. Pag minsan, naging routine na yung ating pagsamba, nagiging routine. Pag minsan, hindi na tayo after sa Word of God. Pag minsan, nag-CR ka lang kina Brother Ed, and then makakita ka ng pwedeng mapag-chat-chat, nag-chat ka, hindi mo alam, 15 minutes na pala. Na-miss mo yung opportunity na makapakinggan ng salita ng Panginoon. Kaya ilak natin yung mga CR, Napakatindi naman ng mga pastor na ito, pati mga bathroom privileges, pinagbabawal. Hindi naman po sa ganon. Kasi wag natin pong i-allow ang devil na ma-deceive. Amen. Kasi gagawang diablo ng mga bagay-bagay upang tayo po ay ma-deceive. Yung palang message na yun, para sa'yo. Na mismo. Amen. Next line, in verse 8. But he knew their thoughts. Yan, ang Panginoon, alam niya ang pakay mo kung bakit ka narito ngayon. He knew. Alam niya kung ano ang pakay mo ngayon, mga magulang kapatid. Amen. Huwag ka nang mag-deny. Alam ni Lord, bakit ka nandito? Napilitan ka lang o talagang ikaw ay nagwo-worship? And
and said to the man which had the withered hand. Imagine, ang dami pong mga tao doon sa sinagoga. Marami may mga sakit doon at karamdaman. Amen. And this man na withered, mga magol kapatid, meaning atrophied po yung kanyang kamay. Sa mga Bible scholars, ito po, ang sabi nila, it was a congenital anomaly. You don't know, or maybe stroke, But this right hand, alam niyo yung mga na-stroke? Pag na-stroke kasi, yun yung theory ng use and disuse. Pag hindi mo ginagamit yung isang muscles, ito po ay nag-atrophy, meaning lumiliit. Kaya kapag wala nang supply ng nutrients, walang supply yung nerve, doon sa inyong mga kamay, makikita mo, yung mga na-stroke victim, lumiliit yung kanilang mga kamay. O kaya yung kanilang mga paa, pag hindi nila ginagamit, lumiliit yung kanilang mga paa. Kaya sila po ay nagiging disabled. Amen. So, just try to imagine, mga magul kapatid, ang Diyos, siya ay nag-visit sa sinagoga. When in fact, He is the reason. He was the reason kung bakit sila nag-gather. Nag-visit ng Panginoon doon, hindi siya nakilala ng mga Pariseo. Amen. And ang dami pong mga tao na nandoon, yung may withered hand na yan, pwede niyang itago eh. And the Lord, imagine, pinersonalize niya ang taong ito. Ang sabi niya, rise up and stand forth in the midst. Hindi man niya tinawag sa name. Pero palagay ko, mga kapatid ng Panginoon, nakatingin siya sa Kanya. And this man, most probably, siya po ay hopeless. Wala siyang ginawa sa kanyang buhay kundi manalangin na siya po ay makarecover sa kanyang sakit. Wala siyang ginawa every day and every night, kundi tinitignan niya yung atrophy ng kanyang kamay. Nagpapatherapy siya, sa BDF or whatever. Nagpapatherapy siya. Every day ginagawa niya yung mga bagay na kailangan po niyang gawin upang sa ganun ma-regain niya, ma-restore yung kanyang health. Amen. And this man, how many years na nabibisi siya sa sinagoga, mga magulang kapatid? Routinely, every day, or every week, pupunta siya doon. As if, pupunta siya doon, withered, lalabas siya, withered. Lalabas siya na meron pong kapansanan, o papasok siya, lalabas siya may kapansanan. Amen. Meron siguro sa atin, mga magulang kapatid, you have a chronic prayer request kay Lord. Amen. Kaya kapag pumapasok ka, yung panalangin mo, pag lumabas ka, walang nangyayari. Papasok ka, walang nangyayari. There's something wrong. Amen. But this guy, or this man, hindi po na-mention ang kanyang pangalan. Ano po nangyari? Tinawag siya ng Panginoon. Stand up, rise up, and stand forth in the midst. Amen. Ako ba? Ako ba? Who are you? Para patayuin mo ko. Sino ka? Hindi po niya kilala ang Panginoon. Pero ang Panginoon, when He commanded this man, ang ginawa ng taong ito, hindi niya pinahiya ang Panginoon. He obeyed His words. Pwede niya i-deny. Ako ba? Sakali, nakakaya. Alam naman na may kapansanan ako eh. Di po ba? Pwede niyang i-reject. Sino ba si Jesus Christ during that time? Merong authority ba siya? Authoritative? Ano po ang ginawa ng taong ito? When Jesus Christ told him to rise up and stand forth in the midst, anong ginawa niya? He arose and stood forth. At nung nakita ng mga tao, imagine siya po ay withered. Hindi natin alam, ako po? Pinapatayo niyo ako? Tumayo po siya. See, church, kahit ano po ang marinig nating salita ng Panginoon, kung walang action sa ating faith, is dead. Can I repeat that? Faith without work is dead. But during that time, that precious time sa taong ito, maybe fed up na siya sa kanyang buhay.
Maybe every day and every night, nag-hope siya na makarecover sa kanyang pagkatayo. Fed up na siya sa routine ng kanyang buhay. Hindi siya makakain. Isip mo, waiter, paano siya kumain? Siguro, paano siya pupunta sa CR? Paano? Nakukuha niyo po ba? Paralyzed. Hopeless situation. But during that time, this man, when he heard the word of God, the Creator, the Redeemer, hindi siya naiyak. Hindi siya nagpakime-keme. Hindi siya nag-delay. Hindi niya dininay, sandali, pinapahiya mo naman ako eh. Bakit mo ako Nothing. When he heard, rise up and stand forth in the midst. Here I am, Lord. Here I am. Routinely, he's doing this, brothers and sisters. Tumatayo, umuupo. Pero walang nangyayari. Why? Dahil hindi niya narinig ang boses ng Panginoon. Come on, hindi po salesman ang nagpapatayo sa mga salesman. O hindi siya med-rep. O hindi siya nagtitinda ng mga bahay lupa. Anong tawag doon? Sales talk or whatever. Agent. Broker. Come on, this is Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. Ano yung difference? Sa synagogue, a lot of preachers, a lot of scribes, a lot of Pharisees. Ano po? Pinapatayo, pinapaupo. Bes mapipay na walang nangyayaring pagpapako. Do you think ito na lang ba? Mag-e-end na ba yung senaryo? Tapos na ba ang problema niya? It's just a beginning. When he heard, rise up and stand in the midst, ano pong ginawa niya? Unti-unti siyang tumayo. Walang nangyayari. Then said Jesus unto them, I will ask you one thing. Is it lawful on the Sabbath days to do good or to do evil, to save life or to destroy it? Next slide, verse 10. And looking round about upon them all, tinignan niya lahat ng mga spectators. He said unto the man, stretch forth thy hand. Sandali. Ang taong ito, ini-stress niya every day and every night. Pagkagising niya sa umaga, tinitingnan niya ulit. Lumaki ba? May pagbabago ba? Nagagalaw ko ba? Ginagawa niya ito routine. It's not new to him to stretch forth his hand. It's not new to him. Nagagrab niya yung mga bagay na gusto niya upang ma-experiment niya kung nag-i-improve siya o hindi. It's not new. Ginagawa niya everyday sa kanyang buhay. Nagre-rehab siya. Tinitingnan niya kung may pagbabago, kung naisip niya o nagagawa niya yung gusto niyang gawin. It's not new to him. But the word of the Lord says so. Stretch forth thy hand. Come on, Lord! I'm doing this, Lord. Ginagawa ko ito every day. Walang pagbabago. Pero ibang salita ng Panginoon eh. When the Lord na nagsalita siya, hindi babalik ang kanyang mga salita na hindi nangyayari, na himala sa iyong mga buhay. Amen. What's new? Stretch forth thy hand. Yan ang sinasabi ng aking physical therapist. Stretch forth every day. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 3, 4, 3, 4, 5. Routine. But something. It's the word of the Lord. Stretch forth thy hand. Ang ginawa niya, Lord, ginagawa ko yan every day.
Siya mismo na mga. Yung hindi niya nagagalaw niya. Yung dating tuyong-tuyo, ngayon, healed na. Amen. Anong difference? The word of the Pharisees, the synagogues, or the scribes, the word of Jesus. Amen. Kaya nga mawawala ang lahat, pero ang salita ng Panginoon ay mananatili. If you believe. It's a matter of faith, Church of God. What if this man never rise up and stood in the midst? Anong mangyayari? Uuwi siya. Parehas. Obedience is better than sacrifice. Narinig mo na yung salita ng Panginoon pero hindi mo pinamumuhay. It's not acceptable. Ikaw na mismo ang gumagawa ng problema sa problema mo. And I'm telling you right now, this is a timely message, mga magkahal kapatid. Mawawala man ang mga bagay sa mundong ito, but the Word of God, mag-stay po yan forever. Forever. Sino po dito yung may mga tuyo sa kanilang mga buhay? Amen. To be honest, can you rise up and stood in the midst? Can you rise up, church? Obedience. Kanina dumating ka, may tuyo sa buhay mo. Are you going to allow na tuyo pa rin paglabas mo? Come on, church. Sayang lang. Sayang lang ang pagpunta mo sa church. We prayed that 2 or 3 gathered together in His name, He is in the midst of us. Jesus Christ ay nandito and He knows your thoughts. So anong pinunta mo dito sa church? Like the scribes and the Pharisees. Titingnan ko kung sino yung may mali, may makita ako. Come on, church. Tanggalin natin yung mga scribes and Pharisees dito. Nawa manatili yung obedience sa salita ng Panginoon. I know some of you may mga sama ng loob. No. It shouldn't be like this. Pinagsabihan ako ni pastor ang sasakit. Ayoko na, I give up. Come on. Yan ba yung proper way? We are like deer, brethren. Deer. Fanted over living water. Kung aalis ka sa stream of water, ano mangyayari sa'yo? Mapupulag ka. Pag nagbulag ka, you will stumble and fall. Masusukat ka. But if you will continue sa living water, ano man pong masakit na maramdaman natin, let go and let God. I know words, pag tumama yan, hindi na natin pwedeng ibalik. Di ba? Sabi ng Panginoon, ang sabi ni Peter, Lord, how many times kaming magpatawad? Is it 7 times? No. 70 times 7. Lord, bigyan mo kami ng faith. May sakit ang church ngayon. May sakit ang church. But you know anong nakikita kong gamot? Forgiveness. 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 Nakakamatay ba ang forgiveness? No. Wala pa akong nakitang namatay sa forgiveness. Kaya nga pinost ko yung Pretty Lady eh. Sino nakabasa ng Pretty Lady? Yung mga dalawang monk? Yung mga hindi pa narinig. Meron pa tayong time, brother? Dalawang monk. Nasa tabi sila ng batis. May nakita silang magandang babae. Yung first monk, gusto niyang tulungan ng babae. So, tinulungan niya. In what way? Of course,
sumakay siya sa likod ng monk. Tinulungan niya. Gusto niya makalampas doon sa batis. Yung kasama niya, pambihira naman kasama ko to. Mga monk kami. Hindi karapat-dapat yung ginawa niya. Nakakaya. Pero hindi niya sinabi sa kanyang kasama. Siyempre nakakaya naman doon sa tinutulungan nila. So pagkaraan nila doon sa batis, iniwan nila yung babae. Iniwan niya yung babae. And then they move on. Itong isang monk, nandun pa rin sa kanya. Papiro itong kasama ko. Kaya yan ginawa niya. Hindi karapat-dapat, karumal-dumal, hindi acceptable. Kinikimkim niya. Hanggang sa malayo na sila, 3 kilometers, 4 kilometers naglalakad, hindi na niya mapigil. Hoy, monk, kasama ko. Hindi dapat. Ninayaan mo na isa kayong babae. Ang sabi ng monk, na masaya nang wala naman po sa kanyang sarili. Kapatid, sabi niya, yung babae, iniwan ko na doon. Sa kabilang dako ng batis, hanggang ngayon, ikaw dala-dala mo pa rin. Si church, ganun ang tao eh. Kapag nagkasala yung isang kapatid, nagkapatawaran na, dala-dala pa rin natin hanggang sa bahay. We have to stop this church of God. Ang sabi ng Panginoon, mamahalin mo ba yung mga tao na nagmamahal sa'yo? Ang sabi ng Panginoon, wag! Mahalin mo yung mga tao hindi nagmamahal sa'yo dahil ginagawa ng mga makasalanan ang nagmamahal lamang sa mga nagmamahal sa kanila. That's a golden rule. Let's stop this church. It's a vicious cycle. Do not allow the devil na mag-withered ang bawat isa sa inyo. I'm telling you right now. Let go and let God. Amen. Sino po yung may mga tuyo sa kanilang mga buhay? Amen. Amen. Gusto niyo po bang yung mga tuyong yan ay ma-restore? Gusto niyo? Amen. Nandito po ang Panginoon. You can talk to Him right now. You can talk to Him right now. Come on, church. Let's worship the Lord. Jesus. 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 Come on, Lord God. Jesus. Let's go. Let's worship the Lord, church of God. Let's worship the Lord Jesus. 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 Jesus Christ. Lord God Jesus. Lord Jesus Christ, we worship you, Lord. We glorify your name, Lord God Jesus. Come on, God. Come on, Lord God Jesus. Mangusap ka, Panginoon, Lord God Jesus. Restore us, Lord God Jesus. Restore mo, Panginoon, Lord God Jesus, ang mga natutuyo sa church na ito, Panginoon, Lord. Restore us, O Lord God Jesus. Restore us, O Lord God Jesus. Panumbalikan mo ang sigla, Panginoon, Lord. Panumbalikan mo, Panginoon, ang mga bunga, Panginoon, Lord, ng church na ito. Panumbalikan mo, Panginoon, Lord, ang joy of salvation, O Lord God Jesus. Jesus, Jesus, Lord God. We worship you, Lord. We thank you, Father God, Lord God Jesus. Salamat po, Lord, sa message mo for today, O Lord God Jesus. I know, Lord God Jesus, hindi po kayo natutuwa, hindi kayo nagagalak sa mga discord na nangyayari sa church, O Lord God Jesus. And right now, Lord God Jesus, nawa po ang tiwala namin ay sa iyo lamang, Lord. Please remind our brethren in the book of Jeremiah chapter 17, O Lord, hangalang magtiwala sa tao na may hangganan ng buhay. Igalak na po namin, Panginoon Lord, ilagak po namin ang aming mga faith, ang aming tiwala sa inyo, Panginoon Lord God Jesus. Do not allow the devil, Lord, na kunin, Panginoon Lord, ang mga joy, Panginoon Lord, ng church na ito. Huwag mo pong hayaan na maghari ang diablo in the name of Jesus Christ, Lord. Sa lahat po ng aspeto, Panginoon Lord, ng gawain ito, Panginoon Lord. Bring us the joy of salvation. Pag-ibig, Panginoon Lord. Yes, we have hope. But kung wala kaming pag-ibig, Panginoon Lord, wala pong mangyayari sa church na ito. Bring back the joy of salvation, O Lord God Jesus. We praise you, Lord. We glorify your name. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. God bless you, church. Amen.